Mapagpalang araw. Minsan na naman po tayong magsama-sama dito sa tahanan ni Ate Merly. Eto po sila. Medyo busy, okay lang yon. Natural sa loob ng tahanan. Ayan, may pagkabisihan yan. At least, nakakapaginig naman sila. Ano po? Dahil medyo malakas naman ang boses ko. Tayo maghaharap po ng Biblia. Poimen Bible, ang dala ko po ang Biblia ng mga pastor. Yan, makapal. New and Old Testament. Sisimulan natin ang ating pag-aaral sa Old Testament. Pero bago tayo papalaw sa pag-aaral ng turo at aral ng Diyos, tayo ay lalapit sa Kanya upang siya magpatotoo sa atin na through Holy Spirit at magbukas ng damdamin ng bawat isa na nakikinig, nanonood ng video nito. Panginoong Diyos, aming Ama, minsan kami po'y lumalapit sa luklukan ng iyong biyaya. Samahan mo kami sa aming pag-aaral upang matuto kami. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang mababasa sa libro ng Ezekiel. Ito pong Ezekiel, kung meron lang tayong titignan dito sa ating portion ng unahan, ano? Ang sabi rito, si Propeta Ezekiel ay nabuhay sa panahon ng pagkakadalahang bihag ng Babylonia bago at matapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC. Yun. Ito po pala yung naging buhay ni Propeta Ezekiel, ano? 586 BC. At tinutukoy dyan ay yung pagdadalang bihag sa mga Israel sa Babylonia at matapos bumagsak ang Jerusalem. Yan. Ano po? Ang kanyang mensahe ay para sa mga itinapon sa Babylonia at sa mga naiwan sa Jerusalem. Yan. Yan po ang kanyang mensahe. Dito po sa kanyang sulat sa chapter 18, dalawang comparison ito, isang mabuti at isang masama. Basahin natin para makita natin kung paano niya ipinagkumpara ang tao. Ano po? Simulan natin sa 21. Kung ang isang taong masama, tumalikod sa kanyang kasamahan, sumunod sa aking tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Amen. Yun ang masama, no? Sabi ng Diyos. Ano sabi niya? Tumalikod, katalikuran, yung masama niyang gawa. At sumunod sa akin. Ayan, ha? 22. Kakalimutan na ang lahat niyang nagawa. Kita nyo kung magpatawad pala Diyos, lahat ng nagawa mong masama, tatanggalin lahat, walang ititira. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa mabuting ginagawa niya sa bandang uli. Kita nyo? Talagang naalala nyo po ba yung nakapako sa cross na kasama ni Jesus, yung isang tulisan? Di ba dalawa yung tulisan na yon? Yung isang tulisan, nagsisi yun. Yung oras na yon, bago siya nagsisi, bago siya namatay pala, nakapagsisi siya. Na binanggit niya kay Jesus, sabi niya, pinagsabihan niya yung kasama niyang tulisan. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo man ay pinarurusang gaya niya. Dapat lang parusahan tayo ng kamatayan, sabi niya. Pero si Jesus walang kasalanan niyan. Anong kasunod na eksena? Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Anong sabi ni Jesus? Oo, isasama kita ngayon din. Ngayon din. Yung ngayon din, namatay po yung tatlo. Namatay yung dalawang tulisan, namatay din po si Jesus. Okay.
Wala na silang eksena, pwede silang bumaba sa krus, nakapako sila eh. Kaya sabi rito, sa binasa natin, ang sabi niya, bandang huli. Kaya ang pagsisisi pala, ay, halimbawa, yung sa tingin mo parang matutuluyan ka na, magsisi ka na. Napaka, tawag dito, napakaganda ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang lahat binibigyan niya pagkakataon na magbago hanggang sa uli ng iyong buhay, ika nga. Ano po? Anong sabi ng Diyos? Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutiang ginawa niya sa bandang huli. 23. Hindi ko inasisiyang ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Kita niyo po, hindi pala masaya ang Diyos kapag ang isang taong masama ay mamamatay na lang basta-basta. Kundi ang gusto ng Diyos, bago ka pala mamatay, magsisi ka. Confess. Naalala ko nung araw, di ba nangyayari din ito, ewan ko kung meron kayo naranasan, kapag merong may sakit, hindi ba ang ugali nung araw ay magpatawag ka ng pare? Kasi para makapangumpisal na siya. Oo. Kasi nung yung pisang ko po nagganap sila ng pare. Yan. Yan pala yung mga ugali pala ng sinauna yan. Ano po? Sinaunang ugali. Ang sabi naman dito sa sunod na eksena, sa 24, ngunit kung ang isang taong matwidi magpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay, mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanan na gawa. Mawawalan ng kabuluhan ng lahat ng kabutiang ginawa niya noong una. Ang tawag pala doon, taksil. Nabubuhay ka na sa kalooban ng Diyos at bigla ka nagpakasama. Ang tawag pala sa dyan, taksil. Akala ko pa naman yung mga taksil, yung mga, bahala na kayo, paano nyo elaborate yung taksil Pero pala sa Biblia, meron din palang nagtataksil. Halimbawa, si Judas, apostol na. Apostol na siya. Tinalikuran ng Panginoon. Kaya nagtaksil siya. Sabagay, yung mga taksil po sa bayan, noong unang panahon, pinapatay Yung mga taksil, pag nagtaksil ka sa bayan, papatay ka ng kapwa mo nung araw. Yan Sunod. Sa verse 13, kaya nga bawat isa sa inyo ay aatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo tumalikod sa inyong mga kasamahan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Sinisigurado po ng Diyos, may parusa talaga. So, ibig sabihin, hindi po matatakasan ng tao ang parusa ng Diyos. Kahit anong gawin niya. Kaya mas magandang sundin na lang yung sinabi niya. Kaya lahat naman po tayo masama. Anong sabi niya? Magsisi at talikuran ang ating masamang ginawa. Alam niyo, nung mangaral po si Jesus dito sa ibabaw ng lupa, nang mangaral siya, pagkatapos niyang mabautismuhan sa Jordan River ni Juan Bautista, nagsimula na po siya ng kanyang ministeryo. Babasahin ko po yung kanyang ministeryo Sa San Mateo chapter 4, verse 17. Ganito po ang mababasa. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Anong sabi niya? Magsisi at talikuran
ang daw po tatalikuran, inyong mga kasalanan. Alam nyo, hanggat hindi po tayo nagsisisi, hindi po tayo patatawarin ng Diyos. Hindi naman po pwede yung halimbawa, sabi nila, Panginoon, I'm sorry. Hindi po ganon. Ang pagsisisi po, paggamin. Yung kasalanan mong, yung ginawa mo, paggamin, aamin ka sa Diyos ng yung kasalanan. Parang dito sa lupa po, pag meron kang nakahaway o meron kang pinagkasalahan kapwa-tao mo, aaminin mo yung kasalanan mo. Hindi po pwede yung I'm sorry, tao lang. Hindi po ganon. Hindi po tayo patatawarin ng Diyos pagka ganon. Aaminin po natin ang ating mga kasalanan na nagawa sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Pag nagkasala po kayo sa kapwa-tao nyo, ang kasunod nyo, nagkasala kayo sa Diyos. Kaya bago kayo humingi ng tawad sa Diyos, humingi muna kayo ng patawad doon sa taong pinagkasalahan ninyo. No po. Ang tao po ay nilalang ng Diyos. Pare-pareho lang tayo. Ang sabi po rito sa Kawikaan, meron tayong babasahin. Sa Kawikaan 14:21, ang umahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Sa verse 31, ang umaapi sa mahirap, umahamak sa may kapal. Kapag nagkasala ka sa kapwa-tao mo, limbawa, kahaway mo, nakagawa ka ng kasalanan sa kanya, at the same time, nung nakagawa ka ng kasalanan sa iyong kapwa-tao, nagkasala ka na rin sa Diyos, kaibigan. Ngayon, pwede ba humingi ng tawad sa Diyos? Pwede. Pero bago ka lumapit sa Diyos, lumapit ka muna sa taong pinagkasalahan mo. Kahit anong mangyari po, mag-effort kayo. Yung iba po, may mga paraan paano sila mapatawad ng kasalanan. Halimbawa, may kasalanan ka sa iyong kapwa-tao. Yung iba nagdadala ng mga peace offering. Yung mga halimbawa, magdala sila ng pansit. O mare, nagkasala ako sa iyo, patawarin mo na ako. Ito, peace offering, pansit. Yung pang mag-e-effort ka. Ngayon, kung kapag humingi ka ng tawad sa iyong kapwa na pinagkasalahan mo, hindi ka niya pinatawad, wala ka nang doon, wala ka nang pananagutan. At least naman sincere ka sa iyong paghingi ng tawad. Pero yung paghingi ng tawad, may kalakip na paggamin sa kasalanan. Kailangan banggitin mo sa kanya, nagkasala ako sa iyo, nagkamali ako, naging marites ako laban sa iyo, babanggitin mo yung mga ginawa mong masama. Ano po? Binabanggit ang kasalanan. Then after that, doon ka humingi ng patawad sa Diyos. Hindi po pwedeng yun, hindi ka humingi ng tawad at timanod sa Diyos ka lumalapit. Hindi po ganun ang batas ng Diyos. Kailangan humingi ka muna ng tawad sa pinagkasalahan mo. Naalala niyo yung Ama namin nasa langit ka? Merong ganun nakalagay eh. Kung naalala niyo pa po yung Lord's Prayer, yung Ama namin, meron nakalagay dito, ito sa Mateo 6:12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Diba? Ganun yun eh. Humingi ka muna ng tawad sa iyong kapwa na pinagkasalahan, then at saka ka humingi ng tawad sa Diyos. Hindi ka mapatawarin ng iyong kakilala, kaibigan o kamag-anak, kung kamag-anak man yan, wala ka ng pananagutan. At least, may sinseridad kang paghingi ng tawad. At saka ka humingi ng tawad ngayon sa Diyos. At least, nagawa mo yung batas ng Diyos. Tignan niyo po sa mga korte. Pag nagsampa ka ng kaso sa korte, ano sabi ng korte?
Hindi, dadaan muna kayo sa mediation. Yung mediation na yan po, yun parang referee yun. Kayong dalawa at saka yung mediation, referee yun. Pag-usapan ninyo yung mga nagawa ninyo, bakit meron kayong asunto sa isang korte. At yung mediation ngayon ang namamagitan sa inyong dalawa. Wala siyang kinakampihan, kaya nga mediation ang tawag sa kanila o tagapamagitan. Pero meron namang ibang mga mediation, pag doon kayo dinala ng korte, sabihin ng judge, punta muna kayo sa mediation bago kayo pumalik dito sa akin. Meron naman mga mediator o mediation, ang sabi nila, sige, mag-usap muna kayo bago tayo mag-usap-usap ng tatlo. Meron naman ganyan. Ibig sabihin, bago kayo marap sa mediation, mag-usap muna kayo. Baka hindi lang kayo nagkaintindihan. Kasi pagka pumunta kayo sa kasuhan, hindi po libre ang kasuhan na may bayad. Kukuha ka ng abogado, babayaran mo yung servisyo ng abogado. Bandang uli, walang mangyari, edi gumastos ka lang. Naalala ko yung Bible study po kanina. Dahil maluwag sa buhay, nagpapairam ng pera, meron daw siya napairam na pera, 200,000. Nagdemanda, wala naman nakukulong sa utang. O isipin nyo, ang inabol niya 200,000, kumuha siya ng abogado. Alam nyo magkano ang mga sigil ng abogado ngayon, lalo sa panahon natin ngayon. Pag sinabi ng abogado, 20 mil, wala pang ginawa yung abogado, 20 mil lang hinihingi sa'yo. Inabol mo 200,000, isipin mo, 20 mil kagad ilalabas. In the end, wala naman makukulong. Hanggang sa nangangako lang. Ganun lang ang sasabihin ng judge. Mangako ka, kailan ka magbabayad? Kaya tayo pong mga tao, ang sabi ng Panginoon Diyos, aatulang ko kayo. Ibig sabihin, wala po tayong takas. Yung kasalanan natin sa lupa, kung matakasan man natin yan sa gobyerno, pagdating po sa Diyos, wala po tayong takas. Dito po sa Hebreo 4:13, ang sabi niya, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Kita nyo? Wala tayong may tatago sa Diyos. Pwede ba pagtaguhan ng Diyos? Wala po. Siya po lumalang sa atin, kaya alam ng Diyos ang lahat ng gawa ng buhay ng tao habang nabubuhay siya dito sa ibabaw ng lupa. Kaya paghingi ka ng tawad sa Diyos, yung kasalanan mo, babalikan mo yon at babangkitin mo pag humingi ka ng tawad sa Diyos. Halimbawa, ipiyado ka ng gobyerno. Lalo na, sabihin na natin, doon ka sa Bureau of Custom. Maraming pera dyan. Bureau of Custom, umuulan ng pera dyan. Nagkataon doon ka. Bago lumabas yung mga kargo. Ayan. Alam nyo nung araw, nagtinda ako sa custom nung araw eh. Nagtinda kami ng mga sitirya ba? Mapipera talaga. At doon po nalaman, sabi ng ibang negosyante nakakakalubilo ko, sa opisinang niyan, sabi niya, tinuro nila yung opisina na yon. Hindi ka pwedeng lumabas dyan nang wala kang lagay, kaibigan. Yun ang sabi nila sa akin. Isipin niyo yun. Kailangan pag humingi ka ng tawad sa Diyos, aminin mo lahat yun. Panginoon, tumatanggap po ako ng lagay. Siyempre, kasalanan mo, aaminin mo sa yun ang tawag nilang repentance. Bago ka mapatawad ng Diyos, repentance ang tawag po diyan. Magsisi po tayo. Kaya sabi ng Biblia, pag hindi kayo nagsisi, babalikan natin. Anong sabi niya? Parurusahan ko kayo.
Gusto niyo bang maparusahan ng Diyos? Ay, hindi ba magparusa po yung tao, wag lang ang Diyos. Wag lang ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa 18:31, lumayo kayo sa inyong mga kasalanan at magbagong buhay sapagkat di ko kayo dapat mamatay. Para wag po tayo matulan ng kamatayan ng Diyos, magsisi tayo bago po dumating ang kamatayan ng ating buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kami po palang mga tao, dapat mapagpatawad kami sapagkat hindi mo po kami patatawarin kung hindi rin po kami magpatawad ng aming mga kapwa-tao. Salamat po, nagtsatsaga ka, nagtitiis ka, upang kami po'y turuan at ituwid sa aming kamalian. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Inyo po kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni Ate Merle, Barangay 102. Ito po, tingnan niyo po sila. Ayan. Busy man po sila. Ayun. O, kaway-kaway. Parang kandidato. Ayan. Ay, malakas naman ng boss, tsaka kulubit ang bahay nila, kaya walang takas yung salita. Sabi nga nila, lagyan mo masalamin, tumatagos yung salita. Ano po? Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Kayo po nakikinig o nakinig. Sana meron po kayong napulot. God bless us all po. Bye-bye.